Yan, isang magandang araw sa inyo mga Karitmoto B. Meron po tayong dalawang magnetic contactor dito. So, set na po siya. Meron po siyang overload relay. So, isa po rito ay damage. So, ang i-check po natin dito ay ang kanyang normally open auxiliary contacts ng overload relay. Ito po ay sira. So, mapapansin nyo naman po sa ating settings, yung sa kanyang current rating ay magkaiba. Kasi po, kaya po siya magkaiba dahil magkaiba po ng rating yung motor na pinagagamitan nito. Ang nakita po natin ay yung kanyang normally open contacts. Minsan gagana, minsan hindi. So, nagkakaroon po ng problema yung function ng ating motor at ng ating magnetic contactor. Una po nating i-test yung good condition na magnetic contactor na merong isang overload relay. So, sorry, baliktad pala yung ating tester. So, ayan. So, makikita nyo po yung ating tester na ginamit ay walang reading or value na nakikita or hindi tumutunog yung kanyang buzzer. No? So ngayon, ang pag-testing po nito ay pipindutin po natin yung kanyang test button. Yan. Yan, makikita nyo po yung test button. Ayun, no? Test button. So kailangan po pagka diniinan po natin yan, tinulak natin yan, ay merong tutunog na buzzer sa ating tester o kaya naman meron kayong makikitang reading value dito sa ating tester. So ayun sa monitor. Tingnan po ninyo. So pindutin na po natin. Gumamit po tayo ng maliit na screw o yung kakasya lang doon. So ayan. So ayan. So ayan, good condition po siya. So meron po siya, no? Ibig sabihin, good po sa loob. So ilipat naman po natin sa ating normally close na auxiliary contact ng overload relay. So meron po siya, o nga pala, no, yung normally open, meron po pala siyang code na 97 and 98. Yung normally close naman po, meron siyang code na 95 and 96. So ayan. So parehas lang din po sila dito, parehas sila nito. So ayan yung code niya. Ayan, parehas lang po sila. Ayan, lipat po natin dito sa normally close. So dapat po ito si normally close. Pag nilagay po natin, kabaliktaran po nito, dapat po ito ay hindi tutunog. Ito naman po ay tutunog sa magkakaroon siya ng buzzer, ano? Ang buzzer signal. So pagka nag-buzzer signal po ito, itong normally close, ibig sabihin po ay good condition po ito. So ayan, narinig niya merong read. So pipindutin po natin yung kanyang push button na yung stop. Ayan, stop po yun. Ayan, makikita niyo. So ihangat po natin ito. Pares lang naman din po sila ng function. Ayan, stop. So pares lang po sila. Ayan, pindutin po natin yung push button na kulay pula. Dapat po ay hindi tutunog. Okay po yung kanyang normally close na auxiliary contact ng ating overload relay. So dito naman po tayo sa test. Dapat ay hindi rin po tutunog yan. Yun. Okay, mapunta naman po tayo rito sa isang overload relay na may damage. So, ano po ang may damage po rito? Walang iba kundi po yung kanyang normally open na auxiliary contacts. So pakinggan nyo po at tignan nyo rin po yung ating tester. So ayan, narinig nyo, tumutunog na siya. So ayun yung naging problema sa site. Ayan, ilagay po natin yung test from ng ating tester. So ayan, narinig nyo, di ba? Meron siyang pindutin natin. Naka-off siya, condition. Pakinggan nyo, ayan, papansin nyo may reading, may damage po siya. Ayan. Ayan, tumunog po. Dapat ay wala po yun. So okay na po tayo doon. And then punta po tayo sa kanyang normally, ayan, tumutunog. Normally close. So ayan, pindutin po natin yung kanyang stop. Yun, gumana. At ganoon din ang kanyang test. Damage po talaga. Dapat po ay mag-o-off po siya. Damage po talaga. So may damage yung kanyang overload relay. So yun lang po. Simple tip. Magandang araw po sa ating lahat, mga Karitmoto B.